Aaminin ko sa'yo, naranasan ko na rin yan. Yung nakaupo ka sa kabilang side ng room, tapos nandun yung taong gusto mo. Gusto mong makipag-usap, gusto mong maging natural, pero pag lumapit na yung moment, bigla kang nag-freeze. Parang may pumindot ng pause button sa utak mo at lahat ng gusto mong sabihin biglang nawala. Tapos kapag may nasabi ka man, kadalasan mali pa. Yung tipong pag-alis mo sa lugar na yon, saka lang pumapasok sa isip mo yung mga tamang sasabihin. Habang naliligo ka, habang nakahiga ka sa kama, paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo yung moment na yon. Iniisip mo kung bakit ganun yung nasabi mo. Kung naranasan mo na yan, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Mas maraming tao ang dumaan sa ganyang sitwasyon kaysa sa inaakala mo. Yung awkward na moment na parang gusto mong mag-disappear sa lupa, normal lang yan kapag may gusto kang tao. Pero may isang bagay na matagal kong hindi naintindihan noon. Akala ko dati para magustuhan ka ng crush mo, kailangan gwapo ka, kailangan nakakatawa ka, o kaya kailangan impressive ka sa harap nila. Yun yung lagi nating naririnig sa movies, sa social media, at kahit sa mga kaibigan natin. Pero habang tumatagal, may narealize ako na medyo nakakagulat. Ang pagpapagusto ng isang tao sa'yo, halos walang kinalaman sa itsura, sa pera, o sa pagiging pinaka-funny sa room. Mas malaki ang kinalaman nito sa psychology, sa maliliit na signal na hindi mo namamalayan na pinapadala mo. At ang problema, karamihan sa atin mali yung signals na pinapadala. Hindi dahil mahina tayo sa pakikipag-usap, kundi dahil walang nagturo sa atin kung paano talaga gumagana ang attraction sa isip ng tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang psychological tricks na pwedeng magbago ng paraan kung paano ka tinitignan ng crush mo. Habang lumalaki tayo, may mga bagay na paulit-ulit nating naririnig tungkol sa attraction. Sinasabi nila na para magustuhan ka ng isang tao, kailangan gwapo ka, kailangan may pera ka, o kaya kailangan ikaw yung pinaka nakakatawa sa grupo. Parang may invisible checklist na kailangan mong maabot bago ka maging interesting sa mata ng crush mo. Kaya tuloy maraming tao ang nagiging sobrang conscious sa sarili nila. Iniisip nila kung sapat ba yung itsura nila, kung sapat ba yung confidence nila, o kung kailangan ba nilang maging mas impressive sa bawat galaw. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan, mali ang focus ng ganitong paraan ng pag-iisip. Ang totoo, ang attraction ay hindi lang nangyayari sa level ng itsura o status. Kadalasan nangyayari ito sa level ng psychology, sa mga maliliit na bagay na hindi agad napapansin. Sa paraan ng pakiramdam ng isang tao kapag kasama ka, sa energy na nararamdaman nila, at sa subtle signals na ipinapadala mo kahit hindi mo sinasadya. At dito nagkakamali ang maraming tao. Hindi dahil wala silang chance, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang isip ng tao pagdating sa attraction. Akala nila kailangan nilang pilitin ang sarili nilang maging impressive. Pero minsan ang mas importante ay kung paano ka nagiging natural sa presensya ng ibang tao. Kapag naintindihan mo ang psychological side ng attraction, biglang nagiging mas malinaw ang maraming bagay. Mapapansin mo na hindi pala kailangan ng sobrang effort para mapansin ng crush mo. Minsan sapat na yung tamang signal sa tamang moment at kusa ng gumagawa ng koneksyon ng utak ng tao nang hindi nila namamalayan. Ngayon maaaring iniisip mo, kung ganito pala gumagana ang attraction, bakit maraming tao ang nahihirapan pagdating sa crush nila? Bakit may mga taong sobrang bait, sobrang effort, pero parang hindi pa rin napapansin? Samantalang may ibang tao na parang wala namang ginagawa, pero kusa silang nagiging interesting sa mata ng iba. Ang sagot dito ay hindi dahil kulang ang effort ng karamihan. Sa totoo lang, maraming tao ang sobra pa nga kung mag-effort. Sinusubukan nilang maging funny, maging helpful, maging impressive sa lahat ng paraan. Pero minsan habang mas pilit mong pinapakita ang sarili mo, lalo namang nawawala yung natural na connection. Isa pang dahilan kung bakit maraming tao ang nabibigo ay dahil sa maling advice na madalas nating naririnig. Yung mga tips na puro pagpapa-impress, pagpapaka-mysterious. O kaya yung tipong kailangan mong magpanggap na hindi ka interesado para lang habulin ka ng crush mo. Ang problema sa mga ganitong strategy, kadalasan nagiging kabaligtaran ang epekto. Imbis na maging comfortable ang isang tao sa'yo, nagiging confusing o distant ang dating mo. At kapag hindi ka pamilyar o hindi ka komportable kasama, mahirap para sa utak ng isang tao na makaramdam ng attraction. Kaya hindi talaga issue kung may potential ka o wala. Kadalasan ang totoong problema ay simple lang. Mali yung signals na naipapadala mo. Hindi dahil may mali sa'yo bilang tao, kundi dahil walang nagturo kung anong mga maliliit na psychological cues ang talagang gumagawa ng connection sa pagitan ng dalawang tao. Dati akala ko ang pinaka-effective na strategy kapag may crush ka ay ang magpaka-mysterious. Yung tipong bigla kang mawawala ng ilang araw, hindi ka masyadong nagpapakita, parang hindi ka interesado. Iniisip ko noon na kapag ganito ang ginawa ko, mas magiging curious siya tungkol sa akin.
Pero napansin ko may kakaibang nangyayari, imbis na maging interesado, parang mas lalo lang akong nagiging invisible sa kanya. Kapag matagal kang hindi nakikita ng isang tao, mas lalo kang nawawala sa radar nila. At doon ko na-realize na baka mali pala yung idea ko tungkol sa pagiging mysterious. Sa psychology may tinatawag na mere exposure effect. Simple lang ang ibig sabihin nito. Mas nagugustuhan ng isang tao ang isang bagay kapag mas madalas nila itong nakikita. Parang kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang kanta, kahit noong una hindi mo gusto, kalaunan nagiging paborito mo na. Ganon din ang nangyayari sa attraction. Kapag mas pamilyar ang mukha mo sa isang tao, mas nagiging komportable sila sa'yo. Hindi mo kailangan maging bida sa bawat moment. Minsan sapat na yung presence mo, yung nakikita ka nila paminsan-minsan, at nagiging natural kang parte ng environment nila. Kaya kung may crush ka, wag mong subukang mag-disappear para lang magmukhang cool. Mas effective ang pagiging consistent. Lumabas sa parehong lugar, makipag-interact ng natural, kahit simpleng comment lang o maikling usap. Habang tumatagal, nagiging pamilyar ang presensya mo, at ang pamilyar ay madalas nagiging komportable, at minsan nagiging attraction. May isang simpleng bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan pagdating sa pakikipag-usap, at ito yung paggamit ng pangalan ng isang tao. Subukan mong isipin sandali, kapag may nagsabi ng pangalan mo habang nag-uusap kayo, may kakaibang pakiramdam na parang biglang nagiging mas personal ang usapan. Hindi ito aksidente. Sa psychology, may espesyal na reaksyon ng utak natin kapag naririnig natin ang sarili nating pangalan. Para itong maliit na signal na nagsasabing, importanteng moment ito, may connection dito. Kaya natural na mas nagiging attentive ang isang tao kapag naririnig niya ang sariling pangalan. Nung nalaman ko ito, sinubukan kong gamitin sa mas natural na paraan, hindi yung parang salesman na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng kausap, kundi yung simple lang, kapag may sinabi siya na interesting, pwede mong sabihin, magandang point yun, Maria. O kaya naman, pakiramdam ko magugustuhan mo ito, tapos isunod muna ang pangalan niya. Maliit na bagay lang siya kung tutuusin, pero ang epekto nito sa pakiramdam ng isang tao ay mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag naririnig nila ang sarili nilang pangalan habang kausap ka, parang nagiging mas personal ang connection ninyo kahit hindi mo naman sinasadya. Habang tumatagal, unti-unting nagkakaroon ng association sa utak nila. Yung pakiramdam ng pagiging recognized, ng pagiging nakita bilang isang tao, nagiging konektado sa presensya mo. At minsan, doon nagsisimula ang tahimik na pagdevelop ng attraction. Napansin mo na ba na may mga usapan na parang sobrang natural? Yung tipong kahit matagal na kayong nag-uusap, hindi mo nararamdaman na napipilitan ka. Parang may flow lang, parang may chemistry. Pero may ibang conversation naman na parang interview. Ang hirap gumalaw at ang hirap maging relaxed. Matagal ko ring inisip kung bakit ganun. Hanggang sa napansin ko na kapag may taong talagang nakakakonect ko, may isang bagay na nangyayari nang hindi namin namamalayan. Parang pareho namin tinutugma ang energy ng isa't isa, yung bilis ng pagsasalita, pati yung body language. Sa psychology, tinatawag ito na mirroring. Ito yung subtle na paggaya sa galaw, postura, o energy ng kausap mo. Kapag may taong bahagyang ginagaya ang body language mo, ang subconscious ng utak mo nag-i-interpret nito bilang signal na magkapareho kayo. At dahil natural na mas naa-attract tayo sa mga taong pakiramdam natin ay kahawig natin, nagiging mas komportable ang usapan. Hindi mo kailangan mag-perform o magpakitang gilas. Mas importante na maramdaman ng kausap mo na pareho kayo ng wavelength habang nag-uusap. Kaya sa susunod na kausap mo ang crush mo, huwag mong pilitin na maging sobrang impressive. Mas effective minsan ang simpleng pag-match ng energy niya. Kung kalmado siya, maging kalmado ka rin. Kung mas expressive siya, pwede kang maging mas lively din. Sa ganitong paraan, mas nagiging natural ang connection. May isa pang psychological trick na medyo kabaligtaran ng inaakala ng karamihan. Lumaki tayo sa paniniwala na kung gusto mong magustuhan ka ng isang tao, kailangan ikaw yung laging tumutulong, ikaw yung nagbibigay ng favor, ikaw yung laging available kapag may kailangan sila. Ginawa ko rin yan dati. Iniisip ko kapag mas marami akong ginagawa para sa crush ko, mas lalo niya akong maa-appreciate. Pero minsan napansin ko may kakaibang nangyayari. Kahit anong effort ang gawin ko, parang hindi naman nagbabago ang tingin nila sa akin. Doon ko nalaman ang tinatawag na Ben Franklin effect. Napansin daw mismo ni Benjamin Franklin na kapag humihingi siya ng maliit na pabor sa isang tao, lalo pang nagiging friendly ang taong iyon sa kanya pagkatapos. At hindi dahil sa may ginawa siya para sa kanila, kundi dahil may ginawa sila para sa kanya. Ang dahilan nito ay kung paano nagra-rationalize ang utak natin. Kapag may ginawa kang favor para sa isang tao, kailangan ng utak mo ng dahilan kung bakit mo yun ginawa. At ang pinakamadaling explanation ay simple lang, siguro gusto ko ang taong ito.
Kaya kung gusto mong gumamit ng trick na ito, hindi kailangang malaki ang hihingin mong pabor. Minsan sapat na ang maliit na bagay. Halimbawa, humingi ng recommendation, opinion o simpleng tulong sa isang maliit na desisyon. Sa maliit na interaction na yon, nagsisimula ang isang subtle na investment mula sa kanila. May isang malaking pagkakamali na madalas gawin ng mga tao kapag nasa harap nila ang crush nila. Iniisip nila na kailangan nilang maging perpekto sa bawat galaw. Kailangan confident lagi, walang awkward moments, walang mali sa mga sinasabi nila. Parang kailangan nilang ipakita ang pinaka-impressive na version ng sarili nila. Ganito rin ang ginagawa ko dati. Kapag may nasabi akong medyo awkward, agad akong nagpapanik sa isip ko. Susubukan kong bawiin o baguhin ang usapan para lang hindi magmukhang nakakahiya yung moment na yon. Pero kadalasan habang mas pinipilit kong ayusin, lalo lang nagiging awkward ang sitwasyon. Sa psychology may tinatawag na pratfall effect. Ipinapakita ng research na kapag ang isang taong mukhang competent o confident ay nagkakamali ng maliit, mas nagiging likable pa siya sa mata ng ibang tao dahil bigla siyang nagiging mas tunay, mas human, at mas madaling lapitan. Kapag masyadong perpekto ang dating ng isang tao, minsan naglalagay yon ng invisible wall, parang mahirap silang abutin o kausapin. Pero kapag nakita ng ibang tao na kaya mong tumawa sa sarili mong maliit na pagkakamali, biglang nagiging mas relaxed ang atmosphere sa pagitan ninyo. Kaya sa susunod na may mangyaring medyo awkward habang kausap mo ang crush mo, huwag mong masyadong dibdibin. Minsan ang pinakamagandang response ay yung simpleng pagtawa at pagiging honest. Dahil sa mga sandaling iyon, doon nagiging totoo ang connection sa pagitan ng dalawang tao. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga bagay na napag-usapan natin ay hindi tungkol sa pagiging sobrang impressive. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng pera, sa pagpapatawa ng todo, o sa pagiging pinaka-confident na tao sa room. Sa maraming pagkakataon, ang attraction ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay na halos hindi napapansin. Yung pagiging pamilyar ng mukha mo sa paningin ng isang tao, yung simpleng pagbanggit ng pangalan nila habang nag-uusap kayo, yung pagtutugma ng energy ninyo sa conversation, at yung maliliit na favor o honest moments na unti-unting nagbubuo ng connection sa pagitan ninyo. Kapag pinagsama-sama mo ang mga simpleng signal na ito, may nangyayaring pagbabago sa perception ng isang tao sa'yo. Hindi ito biglaang magic. Hindi ito parang eksena sa pelikula na biglang may dramatic realization ng crush mo. Mas madalas itong nangyayari ng dahan-dahan at halos hindi nila namamalayan. Ang utak ng tao ay mahilig sa pamilyar, sa komportable, at sa mga taong pakiramdam nila ay tunay. Kaya kapag ang presensya mo ay nagiging bahagi ng mga pakiramdam na yon, kusang nagkakaroon ng positive association sa isip nila tuwing nakikita ka nila. At doon mo marirealize ang isang simpleng katotohanan tungkol sa attraction. Kadalasan hindi ito nanggagaling sa sobrang effort para magpahanga. Mas madalas, nanggagaling ito sa tamang signal, tamang energy, at sa pagiging natural na tao sa harap ng ibang tao. Bago natin tapusin, gusto kong malinawan ka sa isang bagay. Maraming tao ang nag-aakala na kailangan nilang magpanggap o gumawa ng maraming effort para magustuhan sila ng crush nila. Pero sa totoo lang, ang pinakamalakas na move na pwede mong gawin ay yung pagiging tunay. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maging sobrang confident o sobrang interesting sa lahat ng pagkakataon. Minsan, sapat na ang simpleng pagiging present at pagiging totoo sa sarili mo. Yung mga maliit na signal na natural mong naibibigay habang kausap mo ang crush mo, iyon ang talagang gumagana sa subconscious nila. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang utak ng tao pagdating sa attraction, biglang nagiging malinaw kung bakit may mga tao na kusa nang naa-attract sa'yo. Hindi ito manipulative, hindi ito panloloko. Isa lang itong paraan para mas maipakita mo ang tunay mong halaga sa natural at effortless na paraan. Kaya sa susunod na makikita mo ang crush mo, huwag kang masyadong mag-alala sa impression na ibibigay mo. Maging attentive ka, maging natural ka, at huwag kang matakot sa maliit na awkward moments dahil minsan, ang pinaka-game-changing move sa attraction ay ang simpleng pagiging tunay na tao.